Noli me tangere. Kabanata 1 hanggang 15. Ako si Baliton de Ryan P. At ako naman si Kusap Jeff Jerimigi. From 9 Krypton. Ito ang aming reaction video. Buod ng Kabanata 1 hanggang 15. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa taon ng Oktubre. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghabulan sa kanila. Ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na maapunta si sigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. 15. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat halos ng kanyang kakilala ay kanyang inimbitahan kasama sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente ng Guardia Civil, Doña Victorina at iba pa. Dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Nagulat sina Padre nang makita ang binata. Ipinakilala na Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Binati niya ang mga kalalagahan at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghabulan sa kanila. Ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na maapunta sigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na maapunta sa kanya ang liig at makunat na pakpak ng manok. Lalong humanga ang mga bisita nang malaman nila na nalibot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at kinutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maayos pa rin ang tugon ni Ibarra sa pari at mag-aalangan nagpaalam sa mga naroon. Pagkaalis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Nalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at kinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng Artilleriano Castilla nang tumama ang ulo nito sa bato dahil sa pagtatanggol ng kanyang ama sa batang lalaking binuko niya ng baston sa ulo. Huli na ang lahat ng mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutubugan sa Fonta de Lala na gulong isip. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibahay ng ilog na kung gamitan ng gargapista, kitang-kita niya ang kahanga-hangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahat sa kagandahan niya. At tuwang-tuwa nang makita ang binata. Ipinakilala na Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Binati niya ang mga kalalagahan at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghabulan sa kanila. Ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na maapunta sigara ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na maapunta sa kanya ang liig at makunat na pakpak ng manok. Lalong humanga ang mga bisita nang malaman nila na nalibot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at kinutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maayos pa rin ang tugon ni Ibarra sa pari at mag-aalangan nagpaalam sa mga naroon. Pagkaalis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Nalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at kinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng Artilleriano Castilla nang tumama ang ulo nito sa bato dahil sa pagtatanggol ng kanyang ama sa batang lalaking binuko niya ng baston sa ulo. Huli na ang lahat ng mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutubugan sa Fonta de Lala na gulong isip. Hindi mawala sa kanyang
pa ng nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibahin ng ilog na kung gamitan ng gagapista, kitang-kita niya ang kahanga-hangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahat sa kagandahan niya. At tuwang-tuwa at nakapag-asawa kay Pia Alba. 6 na taon na hindi sila nag-anak at nagpanata si Doña Pia sa ubando sa parokya ni Padre Damaso. Siya ay nalihim at namatay nang ipinanganak si Maria Clara. Naging amain ni Maria Clara si Padre Damaso. Lumaki siya sa pangangalaga ni Tia Isabel. Kinabukasan, nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Kinabukasan ay araw ng mga patay. Sakay ng kanyang sasakyan, nakikita ni Ibarra na walang pagbabagong nangyari sa kanyang dinadaanan. Ganoon pa rin ang kalagayan ng Maynila. Narulungkot siyang isipin na ang mga lugar na kanyang napuntahan sa Europa ay mabilis ang pag-unlad, samantala ang kanyang sariling bayan ay nangarap na uunlad, ngunit bigo pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng alani, sino ang kapangyarihan sa Santiago? Hindi pwedeng si Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman at mabuting tao sa kapwa. Pero sa tuwing makikita ang mga sa pagmura, ay magkakamay sila at mag-uusap na parang huli ng kaibigan. Mga kaibigang puntik sa tunay na buhay. Araw na ng mga patay. Lahat ay abala sa paghahanda para pumunta sa libingan. Maraming tao ang libingan ng San Diego na dumadalaw sa libing ng kanilang mahal sa buhay. Sa di kalayuan, makikita ang dalawang mamang pawisang naguhukay ng libing. Nandidiri ang isa dahil sariwa pa ang kanilang inuhukay. Ikinumento sa kanya ng kanyang kasama na sobra pa ang kanyang naranasan noon. Inutusan siya ng urang palang kinahukayin ang kalilibing palapag na bangkay at lipat sa libingan ng mga inchik. Dahil gabi at umuulan pa, itinapon niya ito sa lawa. Kasama ng matandang katulong, dinala ni Ibarra ang libing ng kanyang ama, pero hindi nila nakita. Nagtanong sila sa dalawang tagapaglibing at sinabi na hinukay at ipinalipas sa kanya sa libingan ng mga inchik. Sa halip, itinapon niya sa lawa dahil gabi at umuulan pa noon. Nagalit at niyog-yog siya ni Ibarra. Tayo sila ng kanilang ina at pinaghanda sa araw ng mga patay. Nasa ikalawang palapag ng pambanaryo ang dalawang magkapatid na sakristan. Hindi pinayagan ng sakristang Mayor Espina makauwi dahil pinagbintangan niya na kumuha ng kwalata. Kinaladkad niya ang mga bata pababa ng hagdan at napakinggan ng iyak ng bata na humingi ng tulong sa kapatid. Tumakas si Basilio at sa kalagitnaan ng dilim ay narinig ang dalawang putok ng baril. Ang natutunan ko sa No Limit Tangri ay magpapakita ng suliraning panlipunan tulad ng hindi pagkapantay-pantay at mga abuso ng mga may kapangyarihan at mga pagpapahirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang mga aral na napulot ko sa Kabanata 1-15 ng Noli Me Tangere ay ang kawalan ng katarungan. Ang Noli Me Tangere ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Katulad ng pagkamatay ni Don Rafael ay isang halimbawa ng kawalan ng katarungan dahil siya ay pinarangtangan ng mga pari na napagiging erehe at pilibustero. Ang pag-asa at pagbabago sa kabila ng mga suliranin na nakita sa nobela. Meron pa rin pag-asa para sa pagbabago. Ang pagnanais ni Ibarra na magkaroon ng mga mas mahusay na buhay para sa kanyang bayan ay nagpapakita na may mga tao na naghahangad sa pagbabago.